Dapat wala kang pakialam. Natutuwa ako kasi may extra. Iniipon ko siya. Nakabuo na ako ng isang business. Ibig sabihin, ganun lang kadali magnegosyo? Sinipagan mo talaga. Sinipakan ko lang. Hindi ka natatakot magnegosyo. Wala naman talaga ako eh. Bakit ako matatakot? Dapat dagdagan nila yung diskarte nila sa buhay. Kasi ako naniniwala ako that the first step for you to become an entrepreneur is selling. Iba-iba yung boss yung start natin. How does it feel na walang magulang pero pinuno ka ng pagmamahal? Maging grateful talaga dapat. Good morning, good afternoon, and good evening mga boss. I-interview natin ang isang napaka-successful na negosyante. May-ari po siya ng Lia Salon na meron na ngayong 3 branches, si Miss Melchi Espeña. Hello, ma'am. Hello po. Kamusta ang negosyo? Saan yung 3 branches mo ng salon? Meron po tayong Pasay, Bikutan, and Bulan, Sorsogon. Ilan na ngayon yung empleyadong natutulungan mo, ma'am? 18. How does it feel na meron ka ng 18 kaluluwang nabigyan ng oportunidad? Masaya, nakakapagbigay tayo ng work para sa kanila, para mabigay din sila sa pamilya. Ang negosyo ng salon, if I'm correct, hindi naman talaga yung paggugupit o pag-aayos. Ang nasusolusyonan ninyo is yung well-being ng tao. Kasi kapag bagong gupit ka, bagong facial ka, bagong makeup ka, tumataas yung self-confidence mo. Totoo po, pag nag-visit ka sa salon, paglabas mo dyan, iba ng pakiramdam mo. Magkano reband ninyo? 2,500. Brazilian, 2,800. facial. 1,002. Yun yung mga services na ino-offer ninyo. Yes. How about for men? Foot spa, manicure, May massage din kayo? pedicure. Sa hair pa lang, boss, hindi na kaya eh. Ibig sabihin malaki kitaan dyan. Malaki naman. Ano ang background ni Melchi? Hindi po mayaman. 2 years old lang ako, namatay yung mama ko. Yung father ko, syempre nag-asawa na. Naiwan ako sa lola at lolo ko. Mahirap ang buhay. 6 years old pa lang ako, tumutulong na ako sa pagtatrabaho. Bilang anak, iniwan ka, pinabayaan ka, meron bang galit? Wala akong galit. Kasi kung hindi ako iniwan, baka wala din ako dun sa lola at lolo ko. Yung lola ko, may asthma siya. Early morning, mga 4 a.m., namimili kami ng isda. Bread, walang pwedeng dalhin sa baryo. Pagpabalik na kami, yung dala naman namin, coconut shell, Anong ginagawa niyo doon? yun ang ginagamit namin pang luto. Sa probinsya, wala kayong gasol. Wala lahat. Kamusta ang buhay sa probinsya bilang lumalaki tapos wala ka pang magulang? Kung paano makatulong sa lola ko kasi hikain. Kaya kahit gusto ko matulog, pinapaypayan ko talaga siya. 9 years old ako, namatay siya. Doon ako nag-worry. Sabi ko, saan ako pupunta? Marunong na ako that time maggawa ng oil, yung magkudkod, tapos gumagawa ko ng suman, tapos binibenta ko. Okay, so nawala si Lola. Yung lolo ko naman ang kasama ko. Yung isang bahay, may bintana ka, pero walang cover. Pinto, walang cover din. Pag naluluma na, natatanggal, Literal na bahay kubo, walang pinto. tatali mo lang siya. Ano nangyari sa inyo nung nawala lola mo? Noong 3rd year naman ako, pag uwi ko, patay na yung lolo ko. Minsan ba naikumpara mo yung sarili mo sa mga batang kagaya mo dati na bakit ako walang magulang? Wala po akong ganong feeling. Okay naman ako sa mga auntie ko tsaka uncle ko, lola at lolo ko eh. Pinunan ng mga kamag-anak mo yung pagmamahal na dapat ibinigay sa'yo ng magulang mo. Opo. How does it feel na walang magulang pero pinuno ka ng pagmamahal? Pamilya ko talaga, sila na yung nakakalaki yung pamilya. So hindi ko maano boss kung anong feeling nung may nanay at may tatay. May insecurity ka tungkol doon? Wala naman. Ano yung iniisip mo? Bakit ganyang kaganda ang puso mo? Tinuring naman ako ng kamag-anak ko ng tunay. Kung ano nakikita ko doon sa mga pinsan ko na naghihirap din, pares naman kami. Nakatapos ka ba ng high school, college? Nakagraduate ako nung college. Ano tinapos mo? Physical therapist. First year, accounting ako, boss. Kailangan matapos ng 5 years to. Hindi pwedeng ma-extend ako. Sino magbibigay sa akin ng pera? May mga subjects ako na same yung oras. Kinakausap ko na lang yung professor ko na doktora. Baka pwede isabay ko na to. First sem, dinagdagdagan ko ng isang subject. Every summer, instead 9 units, in 11 units ko. Para lang yung magtutulong sa akin, hindi na madadagdagan yung hirap nila at ma-extend pa. Kasi nung 3rd year ako, di na kaya. Pero may uncle kasi ako na sinabi niya sa akin, pag nakagraduate ako, pag-aaralin kita. Hindi ako mag-aasawa hanggat hindi ka tapos. Everyday kasi nagbibigay siya ng 100 pesos. During that time, 100, malaki na Malaki yun na eh. yun. Kung bigay siya ng bigay sa amin, hindi ako natutuwa doon, boss. Dapat may sarili ka Dapat may sarili ako. Nung may 20 pesos ako sa bulsa, dyan sa may tramo. Siyempre, boss, pag binigyan ka ng pera, gusto mo kunin. Hindi ko siya ginawa. Kasi makakarating naman ako doon sa pasyente ko. Pagdating ko doon, babayaran ako ng 150 pesos. Iniipon ko siya. Bibili ko naman ng paninda sa baklaran. Yung kinita mo, nininegosyo mo? Opo. Bakit? Para lumaki. Dapat pang sarili mo na yun yung katwiran ng marami. Pangbili mo ng kape sa Starbucks, pangbili mo sa Shopee, sa Lazada. Bakit ikaw gusto mo negosyohin? Sayang ng pera. Pag nakaipon ako ng 1,000, 2,000, bibili ko yan, tapos ibebenta ko ulit. Diskarte, no? Yun pala yung kailangan ng marami nating kababayan na nanonood ng video na to.
dapat dagdagan nila yung diskarte nila sa buhay. Kasi ako naniniwala ako that the first step for you to become an entrepreneur is selling. So ano nangyari during those times na PT ka? Ano mga paninda mo nun? Madami. May rice cooker. Kasi may nagpapabenta. Hindi ka nahihiya? PT ka, nagbebenta ka ng rice cooker? Kung hindi ko na na-feel yung boss, natutuwa ako kasi may extra. Tsaka nagbebenta ako ng mga bra, panty. Na nag-start din ako ng restaurant. Doon din galing yun. Pag may pera akong nagaling sa benta. Napagawa ako ng table na ganito. Basta lahat ng capital ko, iutang ko. Tapos start na ulit ako. Nakabuo na ako ng isang business. Ibig sabihin, ganun lang kadali magnegosyo? Yung salon ko po, nag-start yun, 2006. Nanghiram lang ako ng money for products. Siyempre kulang yun sa isang Kulang. salon. Pero kung ano ang available na mga upuan ng mother-in-law ko, nandun sa bodega, pinais-is ko lang siya. Tapos pinabarnis. Yung table niya na ginawa akong reset. Kahit wala mo ng aircon, basta makagawa lang ako here. Hindi ka natatakot magnegosyo. Wala naman talaga ako eh. Bakit ako matatakot? Paano kung hindi mo mabayaran yung mga pinagkakautangan mo? Natakot din ako. Napagawa ko na yung salon, biglang bumagyo. Paano ko mababalik yung pera? Di pa ako nakapag-start. Nung nagbebenta ka sa Baklaran, saan mo binibenta yung mga produkto Yun mo? sa mga kakilala ko lang, office. Direct selling. Kung sino yung may kailangan, ako si Melching Marakit, maraming ganap sa buhay. Ano kailangan ninyo, bibiling ko. Okay, so nakaipon ka ng konti. Pagbalik mo ng Bicol, nagtayo ka ng maliit na salon. Before, pininturahan ko lang siya ng red, tapos ginawa kong tiles. Ang ginastos ko lang talaga doon, pinto, bintana. Before nun, boss, may isa na akong anak. Nag-abroad din ang asawa ko. Nanghihiram ako doon sa money niya para ibili ko ng every month isang chair ng salon. Magkano isang share ng salon nun? 7-8. Papadala ko pa sa bus. Papuntang Bicol. Monthly yun, boss. Hanggang sa mabuo ko yung 8 na chairs doon. That time, ako lang ang may chair na gano'n. Pag-uwi ng husband ko, buo na ulit yung pera niya. Pero binabayad ko sa nabili kong van para sa kanya. 1.5 year lang may van siya. Tapos may salon. Saan nagtrabaho si Mister? Logistics siya dun sa Saudi. Nagtulungan kayo mag-asawa. Ano nangyari ngayon doon sa negosyo? After 2 years, nag-open naman ako ng Bikutan, Pasay. Ano yung struggle habang tinatayo mo yung isa-isa mong mga salon? Paano ka nakabayad doon sa pinagkakautangan mo 160,000? Yung 160,000, boss, hiniram ko yun sa auntie ko. Pero yung auntie ko naman, pag may kailangan yung mga anak ng pera, pinapalik ko. Kaya nabayaran yun. Again, pagmamahal ulit ito ng kamag-anak na payable when able. Apo. Actually, hindi naman kailangan bayaran. Pero sa akin, binayaran ko yun. Kasi sa kanila yun, pinaghirapan nila yun eh. Pinuno ka ng pagmamahal ng mga taong nakapaligid sa'yo. Ano yung pinaka-grateful ka sa buhay? Ano yung gusto mong iwan sa mga viewers natin? Kailangan tulungan nila yung parents nila. Lalo na kung may parents sila. Kasi iba-iba yung boss yung start natin. Maging grateful talaga dapat. Pag nagkaanak ako, kailangan maayos. May lagay ko sila sa school na gusto ko. Yung panganay ko sa Don Bosco Makati. Kasi dumadan ako, therapist ako before sa may RCBC Makati. Pag nakikita ko yung mga naka-uniform na yellow, feeling ko mayaman sila, in-enroll ko lang siya. Kasi may pera ka. Gusto ko lang, pag na-enroll ko na sila, pagpupursig ulit, yun yung motivation ko, boss. Correct. Ilan anak mo? 3. Kung babalikan mo yung buhay mo dati, na-imagine mo ba na magiging ganito ka ngayon? Hindi ko naiisip yun, boss. Is there a point in time na nung bata ka, naisip mo balang araw magtatagumpay ako, balang araw magkakabahay ako, balang araw magkakakotse ako, balang araw yung mga anak ko mapag-aaral mo sa magagandang eskwelahan? Wala akong mga ganun, boss eh. Ginagawa ko lang siya. Pero since nakikita ng mga anak ko, gusto ko rin ma-experience nila sumakay ng sasakyan na sarili nila. Kasi kung ako lang, sanay na ako sa tricycle. Hanggang sa unti-unti, yung van, napalitan ko ng Innova, napalitan ko ng wild truck, Bahay. condo. Pero ang goal ko ngayon, hindi na bahay. Ano? Franchising. Para naman sa mga tao. Anong pakiramdam na may condominium ka ngayon, may kotse ka ngayon na maganda, pero dating walang pinto ang bahay ninyo? Ano yung sasabihin mo dun sa batang ikaw? Buti, nag-iisip ka. Minsan bumigay din ako. Siguro, boss, napagod lang. Siyempre, gusto mo, boss, iniintindi mo siya lahat. Iniisip mo pa rin kung paano sila. Yung hindi ka makasakit ng kapwa. Dumating din sa point na sinaktan ka rin. Madami. Na-discriminate ka din. Madami. Hindi ko siya naikwento kasi mas inisip ko, baka may nangyayari lang sa kanila lagi. Kaya sila ganyan. Kaya siguro naging matagumpay si Melchi. Iniintindi niya yung mga tao kahit hindi siya iniintindi. Wala akong panahon sa mga negatibong bagay. All I know is I will just work and I will work. Walang tigil at pagpupursige. Sinipagan mo talaga. Sinipakan ko lang. Ang inisip ko kasi, boss, may mga mahal tayo na sasaktan. Unintentional. Instead na may masabi din ako, makuwait na ako. Lahat ng pinakamasasakit na sa buhay, bata ka pa lang,
alam mo na. Alam mo na. Kasi sanay ako sa hirap. Dapat wala kang pakialam. Yun ang natutunan ko sa'yo. Kasi busy ka sa pagkuha sa mga pangarap mo. And you will just let the result speak for Yun itself. na lang po. Maraming mga tao, hindi nila alam yung path na tinahak mo bago mo narating yung narating mo. How does it feel na ngayon matagumpay ka na, meron ka ng 3 salon and then ngayon i-open mo siya for franchising? Ano masasabi mo dun sa mga taong nag-discriminate, kumapi sa'yo? Tao naman talaga tayo, boss. Bakit sila nagkakaroon ng ganyan? Because kulang din sila ng pera. Pera ang kailangan nyo eh. Pera lang ang kailangan nila. Hindi pwedeng pagmamahal lang. Siguro pag may pera ako, mas mabubuo ko yung pagmamahal ko sa'yo kasi may pera din ako. Bibigyan kita. Napaka mapagbigay. Ang Diyos nga, habing hirap. Tapos konting bato lang sa akin. Nasaktan ako, totoo. Pero hindi ko kailangan magbalik. Kahit gawang ka ng masama, no? Wala naman akong magagawa dyan eh. Ang meron ka lang magagawa kanino. Sa sarili ko. At pagdating ng oras, mabibigyan ko din kayo. Bibigyan mo pa rin. Oo, boss. Anong masasabi mo sa lolo't lola mo? Ma, pa, kayo nagpalaki sa akin. Nakita ko kung paano nyo pinaghirapan ang buhay. Ganun pa din ang gagawin ko para sa iba. Punong-puno ka pa rin ng pagmamahal. Yun lang man, boss. Hindi ako pwedeng sumuko kasi marami talaga. Umaasa sa'yo. Ngayon yung salon business mo ay matagumpay na. Bakit mo naisip magpa-franchise? Mga anak ko, mga staff ko, nagkakaroon ng mga anak din, mga relatives ko, kailangan gawan ko din ng paraan yun na matulungan lahat ng nandun sa paligid ko. Kasi kung hindi ako gagawa ng paraan, magiging miserable lahat. Kailangan kong kumilos para mas marami pa ako matulungan. Yung Home for the Aged, kasi yung mother-in-law ko nandyan sa akin. Natutuwa ako every time na uwi ako, nandyan siya. It is all because inaalala mo yung lolo't lola. Siguro, boss. Kasi masarap ang feeling na pagdating mo, nandun sila. Pag may sakit nga, boss, ginaganyan ko eh. Pagbalik ko, okay ko noon. Tutulong ka talaga. Magkano ang franchise ng Lia Salon? 200 lang. 200,000 lang? Depende na yun sa space. Kung ilang chairs ang Ilang kailangan square nila. meter ang minimum? 55 to 80. Ilang chair ang 55? 6 to 8. Sa kanila construction. Sa kanila construction. Kanino ang design and layout sa inyo? Sa amin. Magkano ang cost ng products? Yung bibigay namin, 50. Paano ang training ng mga empleyado? Ready na po kami. Pwede kaming mag-help. Depende kung saan sa lugar sila. Nationwide. Pwede na. So nationwide franchise mga boss, 200,000 ang franchising at 50,000 for the supplies. Approximately kung 50 to 80 square meter yan, magre-range yan ng 10,000 or 15,000 per square meter. Yun yung magiging total cost ninyo. Sobrang panalo niyan and sobrang mura niyan. Lalo na ang personal care business, isa ho sa talaga sa pinakamagandang negosyo. Bakit? Hindi napapanis. Totoo. Ang binabayaran mo lang dyan is yung professional fee or talent fee nung nagugupit. Napakalaki ng profit margin. Kumpara pa sa magre-restaurant ka, kumpara pa sa ibang industry na mayroong potential na mas malaking loss. Operation yan, marketing, paano? We can support. Ano yung tulong na po pwede nyo ibigay sa mga franchisee in terms of marketing? Meron kaming central, doon mismo sa office, na Okay. magtutulong sa kanila for marketing. Pag nag-franchise ako, 100% akin ng salon. Ako may-ari. Opo. May royalty fee ba? Meron naman. Magkano? 8% Based on gross. gross. Yun yung gagamitin to sustain the training, advertising, the marketing, and all. Napakagandang oportunidad nito mga boss. Kaya kung gusto ninyong mag-franchise ng Lia Salon, ilalagay ko ngayon ang kanilang page sa inyong mga screen at po pwede ho kayong directly makapag-message na sa kanila regarding sa franchising ng salon business. Maraming naghahanap sa akin yan mga boss. Ito na, may salon franchising na kayo. Diba? So ito na yung oportunidad ninyo na makapartner si Ma'am Melchi para maumpisahan nyo na yung pangarap nyong business. Paano kung halimbawa OFW ko tapos gusto ko magbukas ng salon, hindi ko alam mag-operate? Pwede namin pag-usapan kasi pag sa salon talaga, since nag-invest sila, kailangan Nandito. Kung meron naman akong kamag-anak or someone Pwede that naman. I can trust. Pwede naman. Kung gusto ninyo mag-inquire, meron silang Facebook na nandyan sa inyong screen. Baka meron kang gustong pasalamatan at batiin. Nagpapasalamat ako sa lahat ng kamag-anakan ko, Uncle Ferdy ko, Auntie Norma, Auntie Jenny, Auntie Pingay, Auntie Duyet, Auntie Apa. Especially nagpapasalamat ako sa lahat ng staff ko. Kasi kung wala sila, wala ako. Thank you so much. Yung istorya mo ay totoong nakaka-inspire ng maraming tao. Salamat, boss. Okay, so sa lahat ng follower natin mga boss, kung hindi pa ho kayo nakapag-subscribe, please click the notification bell para lagi kayong